Good day. Jepoy po ulit. Ang aking Bible vlog for the day Sunday. Gusto ko lang i-share yung katotohanan sa inyo. Although yung pinaniniwalaan ng tao ngayon is yung mga Katoliko, yung mga religion, yung pinaniniwalaan. Hindi totoo lahat yan. Hindi totoo lahat yan kasi sinungalingan lahat yan. Alam mo kung bakit? Ipapaliwanag ko sa iyo kung anong utos ni Kristo. Di ba ang utos ni Panginoong Jesucristo? Iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. Na siyang una at pinakadakilang utos. At ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Nasaan sa utos ni Panginoong Jesucristo ang pagsamba at magsimba ka linggo-linggo? Wala namang inutos ganyan. Ang malinaw na nakalagay sa Biblia, mahalin ang Diyos at yung kapwa mo at gumawa ka ng mabuti. Hindi niya inutos na magsimba ka linggo-linggo, mag-prayer meeting ka, di ba? Sumamba ka, hindi niya inutos yun. Ang inutos niya, napakalinaw, dalawa. Iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong kaluluwa mo. Na siyang una at pinakadakilang utos. At ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Wala din inutos si Panginoong Jesucristo na umanib ka sa mga religion. Na magkatoliko ka, na mag-born again ka, na mag-iglesia ni Kristo ka, o kahit ano pa man. Napakalinaw. Ano ang dalawang utos? Iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-isip mo, ng buong kaluluwa mo. Na siyang una at pinakadakilang utos. At ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Walang inutos si Panginoong Jesus na sumamba ka, na magsimba ka linggo-linggo. Walang inutos na gano'n. Kalukuhan lang nila yan. Kaya nga sa totoo lang talaga, yung tao ngayon, wala, naligaw na eh. Alam mo ba yung wala silang kamalay-malay. Ang akala nila, nagsisimba sila linggo-linggo, ligtas na sila. Diba? Mag-prayer meeting lang sila, ligtas na sila. Umanib lang sila sa mga religion, ligtas na sila. Wala silang alam. Diba? Wala kasi nag-aaral ng Biblia eh. Walang umuunawa, walang nag-aaral. Ang ginagawa lang nila, nakikinig lang nila sa mga pare, sa mga pastor, at sa kung sino-sino. Diba kanino ka ba makikinig? Sa mga pare, sa mga pastor, sa mga ministro, o kay Kristo? Diba? Oh. Kanino ka makikinig? Sa pastor, sa pare, sa mga ministro, sa mga leader ng religion? Hindi. Makikinig ka kay Kristo. Ano ba ang utos ni Kristo? Iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. Ano ba ang ibig sabihin ng buo? Ibig sabihin ng buo, walang kahati, walang kaagaw. Diba? At iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Nasaan ang inutos na sino nagutos na magsimba ka linggo-linggo, mag-prayer meeting ka, tapos umanib ka sa mga religion? Kaninong utos yan? Diba kaninong utos yan? Hindi utos ni Kristo yan. Ba't kayo makikinig dyan? Dapat kay Kristo kayo makinig. Napakalinaw na utos ni Kristo. Ulit-ulitin ko Iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. Na siyang una at pinakadakilang utos. At ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Diba napakalinaw? Kanino ka ba maniniwala? Kay Kristo? O sa mga pare, sa mga pastor, at sa mga religion na tao lang naman sila? Diba? Napakalinaw. Tangina, tinatarantado lang kayo ng mga yan. Bigay kayo ng pera, bigay kayo ng panahon. Kala nyo naman maliligtas kayo. Hindi kayo maliligtas dyan. Maliligtas kayo pag nakinig kayo kay Kristo. Pag sumunod kayo kay Kristo. Di ba? Common sense.
Kasi ikaw mag-isip, ibigin mo ang Diyos at yung kapwa mo, ligtas ka na. Bakit? Siyempre, pag inibig mo ng Diyos, common sense, iibigin ka rin niya. Pag iibigin ka rin niya, siyempre, pababayaan ka ba niya kung iniibig mo siya? Siyempre, iniibig mo siya, iniibig ka niya, iniibig ka rin ng Diyos. Pababayaan ka ba niya? Hindi. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Alam mo ano yung mga Katoliko, yung mga religion, kaya hindi nililigtas ng Diyos yan eh. Walang pakialaman Diyos yan. Alam mo kung bakit? Kasi ganito, papaliwanag ko. Kasi ganito yan. Halimbawa, deboto ka ng Nazareno. Diba, deboto ka ng Nazareno. Nakita ng Diyos, naawa sa'yo ang Diyos. May cancer ka, malala yung cancer mo, naawa sa'yo ang Diyos. Tinanggal niya ngayon yung cancer mo. Nung tinanggal niya yung cancer mo, sino ngayon ang pupurihin ng tao? Sino ngayon ang pupurihin niya? Yung Nazareno. Naghimala ang Nazareno. Diyos ang gumawa ng himala. Ang pinili mo, yung Nazareno. Ano magagawa niya? Niribulto lang yan. Kasi use your common sense talaga. Kasi pinagpapalitan talaga ng mga Romano yung Biblia. Pinagpapalitan lahat yan. Ang totoo lang dyan sa Bible na binabasa ng tao ngayon, 5% na lang. Pero yung 95% dyan, puro kasinungalingan na. Diba? Halimbawa, Iglesia ni Cristo ka. Example ko, Iglesia ni Cristo ka. Nakita ka ng Diyos ngayon. Nakita ka ng Diyos. Sabi, diba? Naawa sa'yo ang Diyos. Tinanggal niya yung sakit nyo. Tinanggal niya yung sakit mo eh. O, tinanggal. Totoo nga ang sinasabi ni Eduardo Manalo. Diba? Imbis ang Diyos ang papurihan mo, ang pinapurihan mo, si Eduardo Manalo. Yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Diba? Yun ang mali. Kaya bakit gagawa ang Diyos ng himalasay? Eh alam niya na ganun yung mangyayari. Kasi ang Diyos, wala kasi yung pananampalataya eh. Pero ito sasabihin ko sa inyo, ang Diyos, alam niya ang nakalipas, alam niya ang kasalukuyan, alam niya ang hinaharap. Yung past, present, future, alam niya lahat yan. Alam niya lahat yan. Kaya yung mga nangyayari ngayon, alam na niya lahat yan. Simula, alam mo, ito yung turo sa akin ng Diyos sama ni Papa. Sabi ni Papa sa akin, simula nung sumaway si Eva at Adan, sa kanya, alam na niya lahat ng mangyayari. Di ba? Alam mo, dahil isipin nyo, bakit ganun? Kailangan pa nandyan si Satanas. Siyempre, kailangan kasi gusto niya makita kung talagang totoo kasi sinasabi mo. Alam mo, katulad ng ginawa niya kay Abraham. Di ba? Ginawa niya kay Abraham. Ang sinabi niya kay Abraham, ialay mo ang anak mo sa akin si Isaac. Ialay mo sa akin. Sinabi ng Diyos sa kanya yan. Nangangatwiran pa si Abraham eh. Wala rin po kayo pinagkaiba sa mga Diyos-Diyosan na inaalay ang kanyang mga anak. Di ba? Ganun ang ginawa. Talagang iaalay niya talaga eh. Kasi ang totoo talaga, gusto na lang makita talaga yung katapatan mo. Na talagang totoo ka sa salita mo. Nakikita niya yung puso mo. Nakikita niya yung isip mo. Diba? Pero pag hindi mo ginawa, hindi mabubuo yan. Ang halimbawa nun, si Abraham. Sabi ni Abraham. Diba? Sabi ni Abraham, Panginoon, bakit ganito? Wala rin po kayong pinagkaiba sa mga Diyos-Diyos na nag-aalay ng mga bata at sangkol. Bakit nyo pinapaalay sa akin si Isaac? Kasi nga, ginagawa yun ng Diyos para maging buong pananampalataya mo, paniniwala mo sa Kanya. Kailangan niyang makita yung gawa mo. Kaya ganun pinakita si Abraham, pinakita, aalay talaga si Isaac eh. Sasaksakin na si Isaac. Inawat ngayon ng anghel. Huwag mo sasaktan yung bata, sabi ganun. Naipakita mo talaga ang tunay na katapatan sa akin. Hayaan mo ang bata. Di ba? Ano yun eh? Di ba yung di ba yung parang ganito? Ipapaliwanag ko sa iyo. Di ba yung may nasasabi sa Biblia? Ang pananampalatayang walang gawa, patay. Di ba? Ang pananampalatayang walang gawa, patay.
Di ba? Kailangan, kaya ngayon, nung pangyayari yung kay Abraham, pinatunayan niya na talagang buo yung pagmamahal niya sa Diyos Ama at sa Diyos at katapatan niya. Kaya yun, kasi ang pananampalataya, paniniwala, meron na si Abraham eh. Alam mo ang kulang? Yung gawa na lang. Kaya ngayon, yung para makumpleto yung babuo na yung pananampalataya at paniniwala niya, gawa na lang ang kulang. Kaya ngayon, ang ginawa ng Diyos, para makita niya yung gawa ni Abraham, pinaalay niya si Isaac. Pakita mo sa akin na tunay ka na tapat sa akin. Diba? Pinakita talaga ni Abraham. Sasaksakin niya si Isaac eh. Iaalay niya eh. Sabi ng Diyos, tumigil ka, huwag mo sasaktan yung bata. Sabing gano'n. Napatunayan mo na sa akin na totoong nananampalataya at umiibig ka sa akin. Kaya naging kaibigan ng Diyos si Abraham. Tama, tinuturo ba ng mga religion yan? Tinuturo ba ng mga simbahan yan? Tinuturo ba ng mga pastor yan? Hindi. Kasi nga, hindi nila alam yan eh. Kasi nakatutok lang sila sa pamimira sa inyo. Wala silang alam. Ang Diyos, ang past, present, and future. Alam na niya lahat eh. Diba? O sige, totoong nananampalataya ka. Totoong naniniwala ka sa Diyos. Patunayan mo sa gawa mo. Ganun yun. Kaya nga, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Yun yung nasusulat sa Biblia. Patunayan mo. Di ba? Katulad ng ginawa ni Abraham. Buong-buo na yung pananampalataya niya, buong-buo na yung paniniwala niya. Ano ang kulang na lang kay Abraham? Yung gawa. Kaya yun, para makita ng Diyos yung gawa niya, na talagang totoong nananampalataya at naniniwala siya, pinaalay niya si Isaac. Yung sasaksakan si Isaac ay aalay sa Diyos. Kasi inawat ng Diyos ng anghel. Yun. Kaya may nasusulat sa banal na kasulatan, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Diba, nagigets nyo? Tinuturo ba sa simbahan yan? Tinuturo ba ng mga ministro yan? Alam ba nila yan? Hindi. Sino nagturo sa akin ito? Ang Diyos Ama. Si Lord Jesus, si Kuya Jesus. Diba? Yun. Alam na ng Diyos ang lahat. Alam na ng Diyos. Siya nga yung past, present, and future eh. Tinitinan na lang ng Diyos kung ano yung mga gawa mo. Kung ano yung mga gawa ng tao. Wala na eh. Diba nagkandaligaw-ligaw na oh. O wala. Wala nang alam talaga. Ay nako. Totoo lang. Wala na. Ay nako, nakakalungkot mang isipin pero yun talaga yung totoo eh. Yun talaga yung totoo. Wala na. Diba? Paano? Alam mo kasi nililin lang na talaga ni Satanas eh. Kasi isipin nyo na maiga. Bakit kaya gamitin nyo yung isip nyo, gamitin nyo yung utak nyo. Tanong kayo, bakit kaya ganito ang isip ng tao? Natututo. Diba? Natututo, nagkakaroon ng mga abilidad at kakayanan. Diba? Yun. Kasi yung isip at puso mo lang, yung isip at puso lang ng tao, kung lalawakan natin yung isip natin, yung puso at isip ng tao, magkakaroon ka na ng idea kung ano ang buhay na walang hanggan. Kasi pansinin nyo, bigyan nyo ng common sense. Di ba, binubulag ni Satanas ang tao sa pamamagitan ng pera, sa pamamagitan ng yaman, sa pamamagitan ng mga material na bagay. Bakit niya ginagawa yun? Para hindi mo ma-realize kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa'yo. Diba? Halimbawa, ganito, mga awit ka. Diba? Passion, talagang may pagmamahal ka sa pag-awit eh. May pagmamahal ka sa pag-awit. Mahal mo, diba? Talagang yun yung nasa puso mo eh. Pag nasa buhay na walang hanggan ka, malamang ang mangyayari sa'yo doon, magiging mga awit ka. Diba? Ganun ang mangyayari sa'yo. Diba?
ginagawa kasi ni Satanas, bigyan nyo lang yung common sense, lawakan nyo lang yung isip nyo. Ginagawa kasi ni Satanas na binubulag ang tao sa pera, binubulag ang tao sa gobyerno, binubulag ang tao sa mga religion, binubulag ang tao sa mga edukasyon, di ba? Binubulag talaga niya. Para maligaw niya yung tao. Para hindi malaman ng tao kung ano yung nasa puso niya. Kasi ganun kahalaga yung puso eh. Di ba? Yun. Di ba, ganito yung himala ng Diyos sa puso eh. Di ba? Halimbawa, may pagmamahal ka. Puta, nararamdaman mo sa puso mo. Di ba, yung pag nag-broken hearted ka, nararamdaman mo masakit sa puso. Pero magtaka ka, pag binuksan yung puso, makikita mo, tumitibok-tibok lang. Pero magtataka ka, bakit nakakaramdam ng ganun, ng sakit? Di ba? Yun yung himala ng Diyos. Kasi wala talagang pananampalataya ang tao, ligaw. Totoo ligaw. Kasi isipin mo lang maigi. Ang Diyos Ama, ang past, present, and future. Ibig sabihin, lahat ng mangyayari dito at mangyayari bukas, alam na niya lahat. Tinitingnan lang niya yung gawa niyo. Di ba? Tinitingnan na yung gawa nyo. Alam na niya lahat. Ano ang patunay na alam na niyang lahat? Di ba si Panginoong Jesucristo? Di ba sinabi niya kay Pedro? Sabi ni Pedro, Panginoon. Sabi ni Pedro kay Panginoong Jesus. Panginoon, handa akong mamatay sa tabi mo. Sabi ni Pedro, handa akong mamatay sa tabi mo. Ano sabi ni Panginoong Jesus? Pedro, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo kung ikakatuwa. Di ba nangyari nga? Kinatuwa nga ni Pedro ng 3 beses. Ibig sabihin lang nun, yun ang patunay na pangyayaring yun. Yun ang patunay na nakikita niya talaga yung hinaharap. Yun ang patunay na ang Diyos ang past, present, and future. Kasi tingnan mo si Pedro. Sabi, Panginoon, sabi ni Pedro. Panginoon, alam niyo yan, napapanood niyo yan sa TV. Sa pagmahal na araw. Imposibleng tingnan nyo, naisip nyo ba yun? Hindi. Di ba sabi ni Panginoon, handa akong mamatay sa tabi mo. Sabi, Pedro, bago tumilaw kang manok, 3 beses mo kung ikatuwa. Di ba? Hindi pa nangyayari. Alam na ni Kristo. Kasi nga Diyos eh. Di ba? Ganun ang Diyos, alam na niya. Tinitingnan na talaga ng Diyos yung gawa mo. Yun. Diba? Wala na to. Wala na. Yan ang sinabi ng Diyos sa akin, si Ama. Sabi, wala na yan, nak. Sabi ng Diyos Ama sa akin. Sabi, nak, wala na yan, nak. Sabi, sira na yan. Nung panahon ng lumang tipan, nagsusugo pa ako ng mga propeta. Diba? Nagsusugo pa ako ng mga propeta. Sila Moises. Kasi maayos pa. Nung panahon ng Israel, sinugo ko si Kuya Jesus mo. Pinili niya yung mga apostol. Di ba? Kasi maayos pa. Pero yung panahon na yan, nak, hindi na maayos na, nak. Kaya gawin mo na lang, nak, dyan. Gawin mo na lang yung gusto mo. Kung ano yung magpapasaya sa'yo. Wala na yan, nak. Sabi sa akin, kung ano, sabi. Kasi sige, nak, alam mo ang kalooban ko, pag-ibig. Sabi sa akin ng Diyos Ama. Alam mo kalooban ko ng pag-ibig. Kalooban ko, pag-ibig. Sa tingin mo ba, sa panahon na yan, may mabubuhay pa ba sa pag-ibig? Sabi, nga, no. Sabi, wala. Yung panahon ng katutubo. Maraming mabubuhay pa ang tao sa pag-ibig. Kasi talagang pag-ibig na talaga yung pinabasyan ng tao noon, ng panahon ng katutubo. Talagang purong pag-ibig lang ang basyan ng tao doon. Pero yung panahon na yan, hindi na mabubuhay sa pag-ibig ang tao dyan. Dahil pera nang nananaig dyan, hindi na pag-ibig, hindi na ako. Kaya gawin mo na lang yung gusto mo dyan.
Bahala ka na, gawin mo na lang yung gusto mo dyan. Yun yung sinabi sa akin ng Diyos sama ni Papa. Sabi ko, naisip ko eh. Ay, totoo nga. Sabi, wala na mabubuhay sa pag-ibig rito. Kaya sira na. Wala na. Sinasabi sa akin ni Papa ng Diyos Ama, pansinin mo na. Pansinin mo yung panahon na yun. May sinugo ba akong propeta? May sinugo ba akong may mga apostol ba? May mga propeta ba dyan? Wala. Ikaw na lang dyan, nak. Kaya yan ang pinili ko sa panahon mo, nak, na nagkatawan tao ka. Sabi ni Papa, bakit po? Kasi dyan, sa panahon na yan, magagawa mo na ang gusto mo. Gawin mo yung gusto mo, nak. Sabi, kahit anong gusto mo, walang bawal. Gawin mo yung gusto mo. Kaysa naman si Satanas ang gumawa ng... Si Satanas nga, ginawa niya yung gusto niya yan eh. Siyempre yung anak ko, pwede rin gawin niya yung gusto niya yan. Diba? Wala na tayong magagawa, nak. Pinili nila si Satanas eh. Pinili nila ang pera. Pinili nila yung mga material na bagay. Wala na tayong magagawa dyan, nak. Kaya ngayon, gawin mo na lang yung gusto dyan. Gusto mo dyan. Kung si Satanas nagagawa niya yung gusto niya, siyempre, lalo ka na. Diba? Diyos ka eh. Sabi ni Papa. Kaya yun. Ang kulit niya eh. Sabi ko po tayo naririnig ko na yung sinasabi ng pusa oh. Hoy! Psst! Ba't ka tatakot? Tangin na nito. Ano, naintindihan mo ako? Matakot dito, puta ano. Yung ano nga yung Papa, nagtataka nga ako, yung maniwala man kayo sa hindi ko na problema yun. Yung ipis nga eh. Sabi, huwag kang lalabas. Papatayin ka rin ito. Puta, anong ginawa ng ipis mo? Tumakbo, nagtago. Sabi ko, huwag kang mag-ano. Tapos nagyayabang yung ipis. Sabi, huwag mo na akong binapabilib ako ng ipis eh. Puta, ginaganon niya yung paa niyo. Sabi ko, tinitingnan ko eh. Puta, nagpapasikat ka. Sabi ko, puta, nakatindig daw siya eh. Putang ina. Sabi ko, puta na ere. Sabi ko, pwede na. Hindi, wala pa kailang kung ayaw yung maniwala. Mas okay nga na hindi kayo naniniwala eh. Diba? Oo. Sasabihin ng marami, nababaliw na yan, sira ang ulo niya, ng kapal naman ang mukha niya, okay lang. Wala namang problema eh. Bakit? Sira ba ulo ko? Nababaliw ba ako? Hindi naman ah. Kung ayaw yung maniwala, hindi ko na problema yun. Di ba? Sanay na ako. Hindi naman ano eh. Diba? Pansinin nyo na lang yung mga binablog ko, yung mga sinasabi ko. Diba? Totoo ba ang sinasabi ko o hindi? Diba kayo ba no? Tingnan nyo yung paligid. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Di ba kalikasan? Nature. Ano yan? Lilikain ba ng Diyos yung kalikasan para sirain ng tao at magtayo ng mga building at tayo ng mga subdivision, magtayo ng kalsada? Sisirain? Hindi. Di ba? Perfecto na yan. Kasi kayo wala kayong utak. Wala kayong common sense. Di ba? Yung ano nga lang eh. Yung damo nga lang eh. Hindi nyo alam yung purpose ng damo eh. Di ba? Pag-isipan nyo, ano ba yung purpose ng damo? Yan lang, hindi nyo nga alam eh. Tinuro sa akin ni Papa to, ni Ama. Sabi, paano ko purpose ng damo, Papa? Sabi yan, nak, alam mo yung purpose. Sige, nak, isipin mo na kung anong purpose niyan. Ginamit ko yung common sense ko, tinignan ko. Ay, Papa, alam ko na. Para takpan yung lupa. Para walang alikabok. Yun ang purpose niyan, nak. Kaya ngayon, kung titignan natin maigi, perfecto na to eh. Di ba? Tignan mo yung lupa. Yung lupa. Naligyan ng semento. Saan ngayon tutubo yung mga damot halaman? Wala na. Di ba? Paano tutubo yung halaman? Paano tutubo yung mga damo? Perfecto na nga eh. Tingnan mo, imbis na, di ba yung ano, tingnan mo yung mga katutubo, nung mga sinaunang mga katutubo. Kahit hindi maligo ng ilang araw, walang putok, walang libag, di ba walang amoy sa katawan. Kasi nga walang alikabok. Kasi nga yung lupa nababalot ng mga damo, nababalot ng mga halaman. Kaya walang alikabok.
Eh ngayon, puta, tinaw, pinaglalagyan ng semento, pinaglalagyan ng kung ano-ano, o pinaglalagyan ng mga ano. Di ba ngayon, nagkakaroon na nga ng libag. Hindi dahil nagkakaroon na ng libag, nagkakaroon tuloy ng putok. Nagkakaroon na tuloy ng bacterial buildup. Nagkakaroon tuloy ng mga buni. Nagkakaroon na tuloy ng mga kung ano-ano. Paano nagmamarunong eh? Marunong pa sa Diyos. Yung mga tao, yung mga engineer daw, yung mga kupal, engineer, yung mga civil engineer, yung mga scientist daw, yung mga kung ano-ano mga kupal. Puta, tanongin mo kung anong purpose ng damo. Hindi alam. Nilikha to ng Diyos Ama na perfect. Nilikha to ng Diyos Ama na perfect. Wag mo ba sisirain? Anong gusto mo palabasin? Mas magaling ang engineer kaysa sa Diyos? Mas magaling ang scientist kaysa sa Diyos? Di ba? Yun ba ang gusto yung palabasin? Tang-inang yan. Hindi nag-iisip talaga. Oh, tang-ina. Hindi nag-iisip. Yan lang eh. Ay nako. Tsaka yung ano, yung katawan ng tao. Yung katawan ng tao, perfect na yan. Kasi Diyos ang lumikha niyan. Alam mo kaya nagkakaroon ng diabetes? Alam mo kung bakit nagkakaroon ng diabetes yung tao? Kasi nga, yung palay, pinakialaman. Alam mo yung tunay na palay, sinlalaki ng talahib yan. Yung tunay na palay, sinlalaki ng talahib yan. Tapos yung butil niyan, yung butil ng palay, sinlalaki ng holin. Sinlalaki ng, basta malalaki yung butil niyan. Alam mo dahil sa katamaran ng tao, ang ginawa, in-expose sa gamma radiation. Diba yung mga UP, yung UP, mga nagsasaliksik sa UP, di ba? Yung mga binhi, ni-expose nila sa gamma radiation. Ngayon, in-expose nila sa gamma radiation yung butil ng bigas. Ngayon, lumiit. Ngayon naman, nung lumiit na yung bigas, tumaas naman yung sugar content, yung glycemic index. Kaya ngayon, yung kanin, nakaka-diabetes na. Bakit nga pinakialaman eh? Kasi nung tunay, yung original na palay, kahit kumain ka ng 5 kilo niyan, kahit kumain ka unlimited, walang mangyayari sa katawan mo. Pero ngayon, sa mga palay, di ba yung mga bigas natin na kinakain, wala na. Pag kumain ka ng marami niyan, pag matanda ka na, kumain ka, mga edad 40 pataas ka na, pag kumain ka ng marami niyan, pwede ka magkaroon ng diabetes. Wala na, pinakialaman ng mga kupal ng mga tanga eh. Yan yung palay. Hindi talaga maliit yan. Alam mo yung alahi ng palay? Sinlalaki ng talahib yan. Ganyan kalalaki yan. Yan talaga yung original. Kaya ngayon yung palay, yung trigo. Basta magkakalahi yan eh. Palay, trigo, magkakalahi yan. Mga sinlalaki ng talahib yan. Ngayon, pinaliit dahil sa radiation. Kaya nga, nakaka-diabetes na. Wala na. Tangina yan. Puro pampatay na yung ginagawa ng tao rito. Tutukay Satanas eh. Diba? Kasi lilikha ba na ang Diyos ng makakasama sa tao? Hindi niya gagawin yun. Ba't niya naman gagawin yun? Hindi lilikha ang Diyos na makakasama sa tao. Malabong mangyari yan. Ang gumawa niyan, si Satanas. Ang gumawa niya yung tao. Tignan mo, kain kayo ng bigas, kain kayo ng marami ng bigas. Hindi nyo alam, nakakamatay yan pag sobrang dami. Kasi nga, pinakialaman na ng tao yan eh. Kasi nga, ang tawag yan, genetically modified organisms. Yung foods na GMO. Wala na. Dati yung original na palay, kahit kumain ka ng 5 kilo niyan, kahit mag-unlimited ka, hindi ka magkakasakit. Pero ngayon, di ba? Wala, pinakialaman eh. Yan yung ginagawa nila sa UP.
Kaya nga may iba-ibang variety yung mga palay. Kasi ang ginagawa nila, ini-expose nila sa radiation para lumiit ng lumiit yung palay. Ngayon naman, nakakamatay na yung palay. Wala, pinakay naman eh. Diba?